Sa aming mga magulang at mga kapatid, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung papaano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya, at amin din pong nakilala kung sino ang amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay, na kung saan ang lubusang pagdedepende sa Amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag para maunawaan ang kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay, kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa Amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa Kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya ito po ay nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang Amang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po ay nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa sinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa Amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo, na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon kung paano ang ginawa ni Pablo,
Ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Hesukristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming pisikal na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag, kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. At kagaya po ng ating hinihiling, kung kayo ay mayroong mga kahilingan, ipadala ninyo sa amin. Kaya marami po kaming natatanggap na mga kahilingan. Isa na po itong babasahin ko na siyang tatalakayin natin. Ganito po ang kanyang pagkakapadala sa text. Ako'y Katoliko. Pwede bang liwanagin ang dasal? He descended into hell. The third day, He rose again from the dead. Salamat po. Marahil po ay pamilyar kayo dito sa hiniling na ito dahil ito po ay mula sa dasal na Apostles' Creed. Ito pong hiniling sa atin ay isang porsyon ng dasal na yon. At dahil po kami, lahat po kami dito ay dahil galing sa Katoliko, nalalaman po namin yung dasal na yan. Kaya yan po ay napakatanyag sa mga Katoliko. At sapagkat po ito ay galing sa dasal ng mga Katoliko, atin pong bibigyan daan ang kapatid na palaging nagbabahagi sa inyo nung siya ay nasa Katoliko pa, kung paano niya nalaman itong dasal na to. Ito pong katanungan sa amin na He descended into hell and in the third day He rose again. Ang dasal pong ito ay ango sa dasal na I believe in God. Nung pong ako'y 7 taong gulang, nang matutunan ko po ang katesismo, nalaman ko rin pong dasal na ito. At sa tuwing linggo na ako'y magsisimba, ay binabanggit sa misa. At wala po akong masasabi tungkol dito, kundi binabanggit lang namin ito, dinarasal lang namin, hanggang dun lamang po. Huwag po natin kalilimutan na ang dasal na ito ay kinuha dun sa Apostles or Nicene Creed. Ito po ay bunga ng pagpupulong na ginaganap sa iba't ibang panahon. Ito po ay pagpupulong ng mga religious leaders. Kaya po yan ay naganap dahil inipon sila ni Haring Constantino. Ito po ay noong 325 at pagkatapos po ay nirevise noong 381 AD. Hanggang sa maganap yung Chalcedonian Creed noong 451 AD na binubuo po ng mga leaders ng Iglesia Katolika. Pero kung tayo naman po ang maghahanap kung saan ito nakatala sa mga Biblia natin, wala po tayong makikitang direktang ang Panginoong Hesukristo ay bumaba sa impyerno. Pero sa paghahanap namin, nakakita kami ng mga ilang bersikulo na kung pagdudugtungin at unawain yan, lalabas, sasangayon ka na ang Panginoong Hesukristo nga ay bumaba sa impyerno. Ang isa po riyan ay ang mababasa sa Efeso 4:9. Gayunmang hindi po siya tuldok dun sa huling bersikulo, kundi mayroon siyang tandang pananong. Basahin po natin. Narito po ang Efeso 4:9. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito, kundi siya bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Alam po nating lahat na ayon sa siyensya, ang ilalim ng lupa ay napakainit dahil nalulusaw ang mga bakal at ang mga bato sa ilalim ng lupa. Kaya po nagpapatotoo na ang mga bulkan ay sumasabog ng dahil sa init. At basahin naman po natin ang 2 Pedro 2:4 kung saan ay ating maririnig
na sinabing ang ilalim ng lupa ay impyerno. Kung kanina po ay napag-alaman natin na ang ilalim ng lupa ay mainit, tama po yung ating nababasa na ang impyerno ay mainit. Kaya basahin po natin ngayon ng 2 Pedro 2:4. 2 Pedro 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga iyon, kundi sila ibinulit sa impyerno at ikinulong sa mga ukay ng kadiliman upang ilaan sa pag-uukom. At sa pamamagitan po ng dalawang bersikulong ito, ay hindi na kami magtataka kung itong nagpadala ng kahilingan ay mayroon siyang magiging kasunod na tanong na ganito: kung totoo nga na ang Panginoong Hesukristo ay bumaba sa impyerno pagkatapos niyang mamatay ng dahil sa kaligtasan, anong ginawa niya sa impyerno? At tanong pong yon, baka mayroong taong sasagot na ito ang kanyang isasagot tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa impyerno. 1 Peter 3:19, na yan din ang kanyang iniyahon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Kaya magmamapuri po ang taong bibigay ng kasagutang yan dahil lang sasabihin niya, hindi ba napakaliwanag kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay bumaba sa impyerno? Na siya ay nangaral sa mga nakabilanggo sa impyerno. Pero ang tanong po dyan, kung yan talaga ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang bumaba siya sa impyerno para mangaral, meron kayang nakabilanggong maniniwala at maliligtas? Nasaan naman yung sinabi ng Panginoon na kapag ang tao ay namatay, ay mahahatulan na siya? Basahin po natin ang Hebreo 9:27 at ang 2 Corinthians 5:10. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang pag-uukom. Dito naman po sa 2 Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Paano po yan? Kung ganyan nga ang impyerno na naunawaan ng mga tao, magkakasalungatan sa ipinahayag ng Diyos sa katotohanan sa kanyang mga salita. Huwag po nating kalilimutan na ang kredong yan ay galing sa Iglesia Katolika na inadapt naman ng mga Greek Orthodox, Anglican, Wesleyan, Methodist, Presbyterian, at iba pang mga Kristiyanong sekta. Anong halaga ngayon ng dasal na yan sa Diyos? Kundi lang yung paulit-ulit na pagsasalita na sinasabing panalangin na inaakala nilang katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo. Hindi po kaya napakaganda kung tanungin natin ng Diyos kung talagang tinatanggap nga niya yung ganyang sakripisyo bilang hain? Pakinggan po natin ang kasagutan ng Panginoon dito sa Mateo 9:13 kung kanya nga ang tinatanggapang sakripisyo bilang hain. Mateo 9:13. Datapot magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Kung sa binasa po natin ay hindi hangad ng Diyos ang hain o sakripisyo at ang gusto niya ay ang habag, na ang ibig sabihin, ang gusto ng Diyos ay humingi ng habag ang tao sa Kanya. Pero paano hihingi ng habag ang tao sa Diyos kung hindi niya ito nakikilala? Kaya ang ibibigay ng tao
hain o sakripisyo at na ayaw naman tanggapin ng Diyos. Basahin po natin ang Oseas 6:6. Oseas 6:6. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi ahayin, at ang pagkilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin. Pagkatapos pong ihayag ng Panginoon ang kanyang tunay na katotohanan sa kanyang salita, hindi po naunawaan ng maraming tao ang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Halimbawa po, sinabi na ng Panginoon ito nung kanyang kapanahunan, pero ano po ang ating nakita? Yung tunay na nakakilala sa Panginoon nang siya lamang humingi ng abag sa kanya. Halimbawa po, yung may sakit na dumadaan ng Panginoon. Ang sabi niya, anak ni David, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin, ang sabi niya. Hindi po alam ng mga taong naparoon, binabawalan pa. Pero dahil siya mismo ay nakilala kung sino ang Panginoon, yun po ang tunay na ingi o gusto ng Diyos na siya iingi ng abag. Kaya nga, hindi po alam ng maraming tao, hindi lang yung nakikitang paglunas sa sakit ng taong yan, kundi pati po yung hindi niya nakikitang katotohanan, ipinakita ng Diyos sa kanya. At yun naman pong ang alam nila ay nasa katotohanan sila. Pero hindi man nakikilala ang Panginoon, ano po ang ating nakikita doon? Sa hindi nila alam, sila ay naghahandog sa Diyos. Nagsasakripisyo po sila. Kaya nga hindi po tinanggap ng Panginoon yan. Mabuti pa yung nakita niyang umihingi ng abag. Kaya kami po, pagkatapos na narinig namin ito, sa hindi pala namin alam, sa pananaw ng Diyos, isa-isa pala po sa amin ay umingi ng tunay na abag. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa pangyayaring ginawa ng Diyos sa kanyang salita. Kaya pala nagpakilala ng Diyos sa amin dahil nakita niya kami ay umingi ng abag. Kaya katulad po ng narinig ninyo sa ating kapatid na nagbahagi, kami po noon, dahil hindi nga namin kakilala ang Diyos, ano ang mga bagay ngayon na po pwede naming hihandog sa Kanya na makapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon dahil hindi nga namin siya nakikilala. Yun po ang nakita namin sa aming sarili, kaya wala kaming ginawa kung hindi ang humingi na lamang ng habag sa Kanya. At doon po siya nahabag sa amin at nagpakilala siya sa bawat isa sa amin. At ngayon pong nakilala namin kung sino ang Panginoong Jesucristo, ngayon po kami lubusang nasisihan, lalo na kapag kinakausap namin siya. Dahil sa bawat katanungan namin, sinasagot niya ang aming mga katanungan sa Kanya. Dito po sa mga ipinahayag ng Diyos, kaibigang nagtanong, hindi kami nagtataka kung sabihin mong, bakit ganon? Nakakalito. Lalo yata akong naguluhan. Ang nararamdaman mong yan ay ganyan din ang aming nararamdaman. Kahit sa oras na ito ay nalilito rin kami, naguguluhan katulad mo. Pero ang kaibahan nga lamang, dahil nakilala namin ang Panginoong Jesucristo, kaya hindi na kami nagdidepende o nagtitiwala sa mga tao para itanong ang kasagutan ng Panginoon tungkol sa kanyang mga salita. Ni sa aming sariling kakayahan ay hindi na kami nagtitiwala o nagdedepende. Dahil kami ngayon ay lubusan ng nagtitiwala sa Panginoon. Sa Kanya namin itinatanong kung ano ba ang kahulugan ng Kanyang mga salita para ito'y maging malinaw at hindi na kami malilito. Kaya kaibigan, inaasahan namin na sasamahan mo kaming magtanong sa Panginoon tungkol dito sa Kanyang mga salita na nakakagulo at nakakalito.
Panginoon, tinuro niyo po sa amin na ang inyong mga salita ay mga pawang mga talinhaga na kayo ang maghahayag ng ibig sabihin ng mga salita na yon. Sa amin po kasing pagkakaintindi, ang impyerno ay lugar ni Satanas at ang kanyang mga kampon. Ano po itong talagang impyerno? Saan po itong impyerno? Napakaganda po ng katanungan natin sa Panginoon. At kung maririnig natin siyang sumagot, alam po natin na ganito ang kanyang sasabihin sa atin. Tama ang sinabi niyo. Si Satanas at ang kanyang mga kampon ay nandoon sila sa impyerno. Pero maniniwala ba kayo sa akin kung nasaan ngayon si Satanas at ang kanyang mga kampon? At maniniwala ba kayo sa akin kung saan ko sila dinala para sabihin ninyong yun nga ang impyerno? Narito ang sinabi ko kay Apostol Juan. Apokalipsis 12:9. At iniagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya iniagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay iniagis na kasama niya. Panginoon, ang ibig po ba ninyong sabihin, nandito sa mundo si Satanas at ang kanyang mga kampon? Paano po namin yon malalaman? At ano po ang ginagawa nila dito sa mundo? 2 Corinthians 4:4. Na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Narinig ba ninyo ang ipinahayag ko kay Pablo na binulag ni Satanas ang pag-iisip ng mga tao para hindi nila ako makilala na ako ang larawan ng Diyos na hindi nakikita? At tungkol sa itinanong mo sa akin kanina kung ano ang ginagawa ni Satanas dito, yun ang kanyang ginagawa, ang bulagi ng kaisipan ng mga tao. At iyon ay pinatunayan niya. Nang nandito ako sa lupa, nakikita ako ng mga Pariseo, nakakausap nila ako, nakakaharap nila ako. Pero nang ako ay kanilang huliin, bakit kailangan pa nilang bayaran ng isa kong apostol na si Judas para lamang ituro kung sino ako? Hindi ba yan isang patunay na binulag sila ni Satanas? At dahil hindi marunong mapagod si Satanas, siya ay hindi huminto. Kahit sa panahon ngayon, yan pa rin ang kanyang ginagawa. Bakit hindi kayo tumingin sa inyong mga paligid? Ano ang nakikita ninyo? Hindi nyo ba nakikita ang mga tao ngayon? Pinupuri nila ang aking pangalan. Sila ay nagsasakripisyo. Pero ano ang maririnig mo sa kanilang mga bibig? Bagamat inaangkin nilang nakikilala nila ako, kung bakit lumalabas naman sa kanilang bibig na misteryoso ang aking Ama? Hindi ba yan ang aking saway sa John 8:19? Yan ang aking saway sa mga eskriba at mga Pariseo, nang sabi ko sa kanila, kung nakikilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking Ama. Itong saway kong ito, subukin ninyong sabihin yan sa mga tao na nakikita nyong nagpupuri sa akin, kung yan ay kanilang tatanggapin o tatanggihan. Pero alam ko, tatanggihan nila yan. At sa lahat ng tatanggi, narito ang sasabihin ko sa kanila. Kawikaan 28:9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan,
maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Dito naman po sa Kawikaan 14:12, may daan na tila matwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyoon ay mga daan ng kamatayan. Kaya tungkol sa tanong ninyo kanina, kung nasaan ang impyerno, hindi pa ba maliwanag sa inyo ngayon? Ngayong naihayag ko sa inyo kung nasaan si Satanas at kung ano ang kanyang ginagawa. Ngayong napatunayan ninyo kung saan siya nananahan at namamalagi. Siya ay nasa sanglibutan, kaya yang mundong ginagalawan ninyo, yan ang impyerno. Pero dahil sa laki ng pagmamahal ko sa inyo, para madama ninyo yan, bakit hindi ninyo basahing muli yung mga talatang binasa ninyo kanina tungkol sa aking sinabi? Ito ang pagbaba ko sa impyerno upang mangaral sa mga patay. 1 Peter 3:19, na yan din ang kanyang hiniyaon, nag-aral sa mga espiritong nasa bilangguan. Dito naman po sa 1 Peter 4:6, dahil dito ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo, upang sila ayon sa mga tao sa laman ay magatulan, datapwat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. Dito po sa mga ipinahayag ng Diyos, doon sa sinasabi niyang nangaral siya sa mga bilangguan, ano po kaya ang ibig niyang sabihin dito? Kapatid, itong tanong kung noon yan na itanong sa atin, napakadali nating sumagot. Dahil sino ang hindi makakaunawa sa mga bilangguan? Sa atin, napaka-popular yung Muntinlupa o yung iba't ibang city jails. Yan ang alam nating bilangguan kung saan ikinukulong yung mga lumalabag sa ating batas. Pero sa Panginoon, ano nga kaya yung sinasabi niyang bilangguan? Dahil wag po nating kalilimutan na tinuruan tayo ng Diyos at naunawaan natin na ang kanyang mga salita ay pawang talinhaga. Kaya ang tanong po natin ngayon sa Panginoon, Panginoon, sino po ba silang nakabilanggo na ayon sa inyo ay pinuntahan nyo at kayo'y nangaral sa kanila? Hindi nyo ba narinig ang aking sinabi? Ang katotohanan, ang siya lamang makapagpapalaya sa inyo. Kung ganoon, sino mang taong wala sa kanya ang katotohanan, o sino mang taong nabulag ang pag-iisip niya ni Satanas, at dahil diyan ay hindi nila ako nakilala, kaya hindi rin nakilala ang aking Ama. Sila ay bilanggo. Bilanggo sila ni Satanas. Sino ba si Saulo na umuusig sa akin at sa aking mga alagad? Pero nang kausapin ko siya, siya ay napalaya. Siya ngayon ang nalalaman ninyong Pablo, na naging apostol ko. Si Nicodemo, na sinusunod ng maraming tao, bagamat siya ay isang tanyag ng mangangaral, pero bago ko siya kausapin, siya ay bilanggo ni Satanas. Nang sabihin ko sa kanyang dapat siyang isilang na muli, ay nabasa na ninyo na isa siya sa mga nagbaba sa aking katawan mula sa krus. Ngayon naman, kayong aking mga pinili, ano naman ang masasabi ninyo? Tama po kayo, Panginoon. Kaya kami po ngayon ay nakakapagpatotoo kung paano kami noon ay bilanggo at inyong pinalaya. Gusto ko pong muling magpasalamat sa ating Panginoon dahil nung hindi pa po ako nagpakababa sa Kanya, ang alam ko sa aking sarili ay minamahal ko ang Diyos dahil lahat ng Kanyang mga gusto ay aking ginagawa. Pero ayon po sa ating narinig ngayon,
Napakalayo pala ang aking unawa noon. Sa hindi ko alam sa aking narinig sa kanyang mga salita noon, ang sabi nga ng Panginoon, abag ang kailangan ko, hindi hain. Pero alam po ba ninyo, nang bago kong makilala ang Panginoon, sa alam kong pagmamahal ko sa Kanya, ginagawa ko po ang lahat ng bagay upang ang aking kaisipan ay lalong mapalapit sa Diyos. Pero hindi ko pala po alam, ang aking mga gawang yan ay ako pala ay nakabilanggo sa maling katuruan, o ako'y binulag ni Satanas ang aking pag-isip upang hindi ko gamitin sa mga sinasabi ng Diyos na katotohanan. Ang pinakamapalad po ang tao ay ako, dahil nang marinig ko ang katotohanan sa kanya salita, bakit binigyan ako ng pagtitiis ng Diyos upang pakinggan ko yan? At bakit binigyan ko ng importansya ang katotohanan, samantalang ang katotohanan pong aking alam ay pinaninindigan kong ito'y katotohanan? Sa totoo po, sa harap ng Diyos, hindi man pala katotohanan. Unang-una po sa pagkakilala sa Diyos, sapat na sa akin noon na pinaniniwalaan ko ang ating Panginoong Jesucristo at misteryoso ang amang Diyos. Sapat na sa akin yan, dahil ang sabi ko, basta minamahal kita, ginagawa ko ang gusto mo. Pero yung pala pong kasuklam-suklam sa kanyang harapan ay ang nakikita ng Diyos sa akin. Di po ba sa Jeremias ang palagi ninyong naririnig ngayon, ang magtiwala sa tao ay kasumpa-sumpa sa harap ng Diyos? Hindi ko po alam yan, dahil ang alam ko noon, basta sinabi ng aking tagapagturo, hindi ko na tinitignan ang katotohanan sa salita ng Diyos. Puro amen ang lumalabas sa akin. Bakit hindi ko pinaniwalaan si Pablo na katotohanan ng kanyang sinabi? Ang sabi niya, parang gumaya kayo, sabi niya, sa mga tao. Meron po sinabi si Pablo yan, na hindi sapat, ang sabi niya, na ako ay marinig nilang nagsasalita. Sila ay tinitignan ang kanilang banal na aklat upang makita nila kung ang aking sinasabi ay katotohanan o hindi. Ang aking pong tinutukoy ay yung mga tao beriyang sinasabi ni Pablo na gumaya kayo, ang sabi niya. Bakit hindi ko po pinansin yan? Dahil ako pala ay binulag ng kaisipan ng dyablo upang wag kong makita yan. At marami po sa mga salita ng Diyos na nakikita kong maliwanag, bakit hindi ko nakita? Halimbawa, ang sabi niya sa Santiago 1:5 hanggang 8, kung ikaw ay nangangailangan ng karunungan, humingi ka sa Diyos, ang sabi niya. Bakit yung sinasabi ng Diyos na katotohanan ay ayaw ko? Ang gusto ko yung tinuturo ng aking tagapagturo o yung naunawaan ng aking sariling kaisipan at damdamin. Di po ba ang sabi ng Diyos, ang iyong puso ang siyang mandaraya sa lahat ng bagay? Lilinlangin pala ako ng aking puso dahil ang nakikita ko noon, di ba ang maraming taong yan ay nasa Diyos? Pababayaan ba ng Diyos ang maraming tao na magpuri sa Kanya? At isa na ako dyan, ang sabi ko. Lahat ba ng maraming yan ay naligaw? Ang sabi ko. Yun po ang naririnig ko sa mga tunay na anak ng Diyos o salitang galing sa Diyos. Ang sabi nga niya, marami ang tinawag, konti ang pinili. Ay, hindi pwede yan, ang sabi ko. Lahat po na sinasabi ng Diyos ay parang ako po ay nagdadailan o merong sinasabi na kontra doon. Kaya kung hindi po naabag sa akin ng Diyos, alam po ba ninyo na ang pinaka nakita ko sa aking buhay, kayo pong nakikinig ngayon, napakadali pong marinig natin ang tunay na Diyos sa mga tunay na anak ng Diyos. Pero kung hindi ka pala nagpakababa sa harap ng Diyos, hindi mo po matatanggap at hindi mo kikilalanin ang tunay na Diyos. Dahil maliban sa identity ng Diyos, tunay na katotohanan sa Kanyang salita. Yan po ang napakabigat
kung hindi ka makikita ng Diyos na nagpakababa sa Kanya, hindi po niya ihayag ang Kanyang tunay na salita at hindi mo makikilala kung sino siya. At doon ko po nakita na ang sabi ko nung makilala ko ang Diyos, Panginoon, patawarin po ninyo ako dahil ang akala ko, ako po ay nagkahandog na sa inyo. Hindi ko pala nakita. Kung hindi mo lang ako kinabagan, hindi man kita malalaman. Kaya patuloy po akong humihingi ng habag sa Diyos ngayon na sana kung paano yung kataasan ko noon ay kung makita ng Diyos na ulian, sana marinig ng Diyos uli ang aking paghingi ng habag para yung katotohanan na Kanyang ibinigay ngayon ay patuloy po niyang ihayag sa akin. At yung maraming kakulangan ko ay Kanyang ipakikita sa akin para kung paano po ang lahat ng bagay na plano ng Diyos, sana ang ninanais ko mula nang ako'y magkaisip na makasama ang Diyos, yun sana po ang mangyayari sa aking buhay. Sa pahayag ng mga kapatid, narinig po natin kung ano ang ibig sabihin ng bilangguan. Ngayon naman po, paano po yung sinasabi niyong kayo ay nangaral sa mga patay? Kapatid, ulitin natin sa ikalawang pagkakataon kung ito'y naitanong din sa atin noong panahong hindi pa tayo nagpakababa sa harapan ng Diyos, madali rin tayong makakasagot kung sino yung mga patay. Dahil sino ba ang nalalaman nating patay kung di yung mga nakikita natin sa sementeryo, sa morgue, yung wala ng buhay. Yun ang alam nating mga patay. Pero bakit hindi sumagi sa ating kaisipan? Kung yan ang sinasabi ng Diyos na patay, paano siya mangangaral sa mga patay? Patay na yan. Wala na yang buhay. Hindi na siya maririnig. Kaya ang sabi natin ngayon sa Panginoon, O Panginoon, dahil muli po sinasabi naming itinuro ninyo sa amin na ang inyong mga salita ay mga talinhaga nga. Kaya hahayaan po namin kayo ang magbigay liwanag dito kung ano ang ibig ninyong sabihin tungkol sa mga patay. Tama, sa mga taong hindi na bilanggo dahil pinalaya ko na sila. Narito ang aking ibig sabihin tungkol sa mga patay. Kawikaan 21:16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Yang sinabi ko tungkol sa mga patay ay walang ipinagkaiba sa mga bilanggo ni Satanas. Kung ganoon po, Panginoon, noong panahong ako ay nagdidepende pa sa mga tao, ako ay nagtitiwala sa kanila, ako ay bilanggo ni Satanas. Bagamat nakikita ng mga tao na ako'y nagsasalita, ako'y nakikipagkwentuhan, ako'y naglalakad, tumatakbo, pero sa inyong mga mata, dahil hindi ko po naintindihan ang inyong mga sinasabi, ako ay patay sa inyong harapan. Dahil papano ko nga naman maunawaan ang sinasabi mo, Panginoon? Ikaw ay nagsasalita sa tinig ng tupa, samantalang ako noon dahil bilanggo ako ni Satanas, ako'y patay sa inyong harapan, ako ay kambing. Kaya hindi ko po kayo pupwedeng maunawaan noon. At ngayong binigyan ninyo kami ng kalayaan, kami inalis ninyo sa pagkakabilanggo kay Satanas. At ngayong ginawa ninyo kaming tupa, ngayon pa lang kami naging buhay sa inyong harapan. Kaya ngayon po, Panginoon, naunawaan namin ang inyong mga sinasabi. Magandang tanghali po. Ating tagapakinig na nagtanong po sa ating paksa ngayon. Matagal din po akong isang Katoliko. Napakabait po ng ating Panginoon at inilahad po niya ngayon kung ano ang ibig sabihin ng pagkababa
niya sa impyerno. Nakakalungkot po hanggat hindi po makita sa atin ng ating Panginoon ang tunay na kababaan. Hindi po natin matanggap tayo'y nasa impyerno. Sa kalagayan ko po, dahil po magmula nung ako'y bata pa, dahil saradong Katoliko ang aking mga magulang, ang aking mga ninuno pa, yung lola ko at saka lolo, talaga pong ang paglaki po namin ay ayon sa mga doktrinang tinuro ng Katoliko. Sa bahay pa nga noon po, naalala ko, hindi po kami matutulog kung hindi po kami magro-rosaryo. Kaya po talagang malaking sakripisyo dahil pag minsan po, ewan ko po kung yung mga nakikinig na Katoliko dito, napapansin niyo po siguro pag inaantok na po tayo, di po ba may Hail Mary? Yung leader, sasabihin po yun, sasagot po yung iba, yung pangalawang parte. Pag minsan po, dahil para pong mechanical yung sinasabi pong pagdadasal, wala na po sa isipan po natin. Kaya, ewan ko po, kadami po naming rosaryong nadasal po noon. Hindi pa po napapabilang yung ginagawa namin sa paaralan. Nung pong magkokolehiyo na po ako at nakapasok din po ako sa isang Katolikong universidad, ganyan din po, tad-tad po ng mga dasal, meron pong mga giya, meron pong written guide dun sa mga nobena, meron pong binabasa, mabibili po yun. Kung susumahin po, ang isang hindi Katoliko, titingnan yung ginagawa ng isang Katoliko, punong-puno po talaga ng sakripisyo ang ginagawa. Dahil po yung mga nobina, sa dami-dami po ng mga santo, marami pong mga nobina sa iba't ibang santo, maliban po kay Birhen Maria. Kung bakit po sa pag-aaral po sa theology, palagi pong sinasabi, hindi po mga ritual yun o mechanical prayers. Kailangan may sinseridad. Palagi ko pong tinatanong, ano po ba yung test sa sincerity? Kailangan ang buong kaisipan at damdamin nandoon sa pagdadasal. Kung ano yung dinadasal mo, ibinibigay mo sa ating Panginoon ng iyong buong kaisipan at damdamin. Kaya po, naglayag po ako sa iba't ibang mga sekta na nung una ay Katoliko rin po ang pinanggalingan. Hanggang sa mapadpad po ako dun sa nagbabasa ng Biblia. Nagkaroon po ako ng complete revolution noon. Talaga pong gutom na gutom ako sa salita ng Diyos. Bagamat ang nakukuha ko po noon ay physical literal. Hindi pa din po yung tama. Ginagamit ko pa rin po yung aking damdamin at kaisipan dahil yung po ang tinuro ng mga Katolikong tagapagturo na teacher po namin at minsan po sa mga misa, pinapangaral po ng pare na ganun po dapat ang mangyari. So hanggang pong makatapos ako ng kolehiyo, ganun pa rin po, napadpad po ako sa iba't ibang sekta na hindi na po Katoliko pero kung bakit nasumpungan ko po itong isang grupong ito. Noong una po, aminin ko po, napakasakit po, hindi ko matanggap sa sarili ko. Ang sabi ko, hindi tama ito. Hindi ko tatanggapin ang itinuturo dito. May sarili silang ginagawang doktrina, ang sabi ko. Kung bakit po sa mga hindi ko gusto dun sa mga naririnig ko, nung dinesisyon ko pong hindi na makinig doon, kung bakit po napangalawahan pa ho yun. Lalo po kung masakit ang nadama ko. Pero, nung pangatlo, hindi po ako nakinig. Nung pangapat, hindi na din po. Kung bakit po nung magbalik po ako sa dating pinakikinggan ko, wala na pong lasa yung naririnig ko. Hinahanap-hanap ko po yung sakit. Kaya, binalikan ko po yun. Bakit nakuha ko pong nagbalik? At hanggang ngayon po, nandirito pa rin po, dito ko po nasumpungan na ang Diyos talaga ang mag-guide sa isang taong tunay na
nagpakumbaba o humingi ng awa sa Kanya. Tama nga po kasi, kung titignan po natin, kung sasabihin po natin na may mga mabuti tayong ginawa, siguradong hindi po niya tayo mag-guide dahil ang sabi ko po noon, na-theorize ko po, nung Katoliko ako, ginawa ko ang sarili kong Diyos. Dinidikta ko siya. Bakit kanyo? Kasi kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko, yun ang idinadasal ko. Pag hindi ko nakuha, napufrustrate ako. Kaya tama nga po, kung tutuusin, kung hindi po natin hayaan ng Diyos ang manguna sa ating buhay, wala po tayong talagang pananampalataya. Sasabihin kong tayo ang lumilika sa ating Diyos noon. Kaya napakabuti po ng Diyos na gano'n mang kasakit, kailangan po natin tanggapin na tayo'y nasa impyerno, tayong walang nagawang mabuti ni isa. At dahil nagmakaawa po tayo, kung tunay po tayong magmamakaawa, maawa naman po ang Diyos sa atin, kaya aalisin po niya tayo sa impyerno, mawawala po tayo sa bilangguan ng Diyos ng sanlibutan ito, kundi si Satanas. Unti-unti po, kung hayaan po natin ang ating Panginoon ang manguna sa buhay natin, isa-isa po niyang alisin yung mga natutuhan natin sa mga dating kinaaniban natin noon. Doon sinasabi ko nga po, napakasakit. Pero kung bakit iniwan ko na po itong grupong ito at binalikan po yung dati ko pong inaatenan, nawala na po ng lasa yon. Hinahanap-hanap ko na po yung masakit at masasaktan ako. Dahil tama nga po, galing po ako sa impyerno. Hindi po ganun kaising admitin na galing po ako sa impyerno noon dahil alam ko meron akong pinag-aralan at meron akong nagawang mabubuting bagay sa kapwa-tao ko. Kaya hindi ko masasabing ako isang makasalanan at walang bahid ng dungis. Kaya napakabait po ng ating Panginoon. Alam po niya ang kanyang mga pinili. At kung marinig ng mga pinili niya ang boses niya, kahit ano pong gawin natin, katulad po ni Jonas, masasabi ko lang po sa ating tagapakikinig na nagtanong, napakaswerte mo dahil maaring ito ang isang paraan kung paano ka tatawagin ng ating Panginoon. Dahil napakalalim ng iyong itinanong, ang impyerno. Nadili iba pala itong ating mundong ginagalawan ngayon. Sa pahayag po ng Diyos sa atin ngayon, kung saan ang impyerno at kanyang isinalarawan sa atin dahil nandito sa ating mundo si Satanas at ang kanyang mga kampon, narinig natin sa mismong bibig ng ating Panginoon na ito pala ang impyerno. Pero marahil lang sasabihin ng ibang tagapakinig natin, ganyan lang ba yan? Kung itong mundong ito ang siyang impyerno, nasaan yung sinasabing impyerno naman na kung saan hindi namamatay yung apoy na talagang mainit? Nasaan yung nababasa nating impyerno na kung saan sinasabing nandoon ang dagat-dagat ang apoy? Alam po ninyo, ang akala din namin noon, kapag sinabi yung langit, ang alam namin yan ay isang lugar na kung saan ay nandoon ang Diyos. Pero sa kapahayagan po ng Panginoon, dahil ang sabi niya sa kanyang mga apostol at alagad, nang minsang mayroong magtanong sa ating Panginoong Jesucristo, ang tanong niya kung nasaan ba ang langit. Ang sagot ng ating Panginoon, ang langit ay hindi nakikita ng mata, kundi ito ay nasa inyo.
Makikita po yun sa Lucas 17, magmula 20 hanggang 21. At sa kapahayagan ng Diyos, yung palang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na langit doon sa talatang binanggit natin, yun pala ang unang langit. Kaya kung mayroong unang langit, mayroon din palang unang impyerno. Yun po ang tinalakay natin. At dahil po ipinahayag ng Diyos kay Pablo, nang sabi nga ni Pablo, siya ay nakarating na sa ikatlong langit, sa makatwid, mayroong ikalawa at ikatlong langit. Kung ganoon, mayroon ding ikalawa at ikatlong impyerno. Sa ikalawang langit, doon dinala ng Diyos yung kanyang mga pinili na naligtas. Halimbawa, si Lazarong Pulubi, si Abraham, si Moises, lahat ng pinili ng Diyos na nakaligtas sa lumang tipan. At ganoon din yung magnanakaw sa bandang kanan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang mga nandoon ay mga kaluluwa na lang. Sila ay maghihintay hanggang sa tuluyan ng maganap ang pinakahuling maniniwala sa Diyos. Ito yung tinukoy na paraiso ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ipinangako doon sa magnanakaw sa kanyang kanang kamay. Yung ikalawang impyerno naman, doon ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo kung saan dinala yung isang taong mayaman na kasabay na namatay ni Lazarong Pulubi sapagkat hindi po siya naligtas. At bagamat mga kaluluwa na lang sila, sila'y makakaramdam ng paghihirap at pagdurusa. Pero yun po ng ating nababasa sa banal na aklat, sila ay nauhaw sa tubig at nararamdaman yung init ng apoy. Hindi po yan literal dahil hindi yan po pwedeng mangyari, kaluluwa na lang sila. Yan po kasi ay salitang talinhaga ng Diyos na hindi po natin itatanong sa Kanya ngayon. Kaya ang mga kaluluwa sa ikalawang impyerno at ikalawang langit, silang lahat ay maghihintay doon sa kanilang kinalalagyan hanggang sa makuha na ng Diyos yung pinakahuling taong maniniwala sa Kanya dito sa lupa, at doon ay literal na gugunawin na ng Diyos ang mundo dahil natupad na nga niya ang kanyang plano na siya ay magtatayo ng isang kahariang binubuo ng mga kaluluwang naligtas. At ang mga kaluluwa sa ikalawang langit at ikalawang impyerno, sila ay magkakaroon ng panibagong katawan. Ang mga nasa ikalawang langit, sila ay magkakaroon ng katawan ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay mabuhay na maguli. Ayon po sa unang Juan 3:2. At yun namang kaluluwang nasa ikalawang impyerno, sila ay magkakaroon ng katawan. Isang katawang makakaramdam ng hirap, isang katawang masasaktan. At sila ay itatapon doon sa dagat-dagatang apoy kasama si Satanas at ang lahat ng mga kampon ni Satanas. At doon ay mararanasan nila ang ikalawang kamatayan. Ang kanilang kaparusahan ay batay sa kasamaang kanilang ginawa. Noon po hindi po namin nalalaman yan dahil ang turo sa amin ng aming mga mangangaral ay walang katapusan yung dagat-dagatang apoy, walang katapusang kaparusahan. Pero yan po ay ang unawa at paliwanag lamang ng tao sa mga salita ng Diyos. Dahil po nababasa nila yung salitang eternal damnation, apoy na di natutupok, at yung mga uod na hindi namamatay. At ginamit ng tao ang kanyang isip, kaya yon ang kanyang naunawaan. Pero ang lahat po ng yan ay bahagi pala ng plano ng Diyos sa kanyang pagtatayo sa kahariang walang hanggan. Katulad lang yan ng isang inyero na magtatayo
ng isang gusali, sa kanyang pagtatayo, kailangan niya yung scaffolding o palapala. Hindi po ba napakapangit tignan yung mga palapala kapag ginamit yan sa pagtatayo ng gusali? Pero bagamat hindi maganda yung mga palapalang yan, kailangan naman para ang gusali ay may tayo. Pero kapag dumating na yung oras na matapos na yung gusaling itinatayo, hindi po ba tatanggalin na lahat scaffolding? Kaya doon talaga lalabas yung napakagandang gusali. Ganyan din po pala ang gagawin ng Diyos para maitayo niya ang kahariang walang hanggan. Kaya gaano kapalad ang mga taong makakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat at ipinakita ninyo sa amin na kami ay nasa impyerno. Marami pong salamat, kayo ay bumaba para mangaral sa amin. Kaya sa amin pong pagkakita na kami pala'y nasa impyerno, ito'y aming tinanggap. Nakita namin sa aming sarili anong laban namin kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya po hiningi namin ang inyong habag at doon kayo ay nagpakilala sa amin. Kaya nakita rin po namin kami ay inyong pinakawalan mula sa pagkakabilanggo kay Satanas. At bagamat ipinakita ninyo sa amin na kami ay nasa unang langit dahil kasama namin ang katotohanan sa inyong mga salita, pero kami pa rin ay nasa unang impyerno pa dahil amin pa rin pong nadarama ang hila ng dyablo. Sana po, Panginoon, ay makita namin sa aming sarili na wala pa rin kaming kakayahan para kami ay patuloy na humingi ng habag sa inyo dahil sa pamamagitan lamang po ng inyong hawa at habag ay doon lamang po kami magtatagumpay. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.